Depensahan natin ang maling paratang ng isang CFD na si James Consensino. Tara, pag-aralan natin to. Magandang araw po uli sa inyong lahat at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Ang YouTube channel na to ay nagtuturo po ng patungkol sa salita ng Panginoon at nang sa ganoon po ay sabay-sabay tayong lalago. Ngayon po ay pag-aaralan po natin yung comment ni James po Consensino regarding po doon sa isang babaeng nag-preach regarding sa let's say nag-evangelize. So nagbigay siya ng critic at depensa doon sa kanilang paniniwala. At ngayon naman po is yung kanyang content po ang ating ikikritik. At syempre, didepensahan din po natin yung paniniwala natin bilang isang, let's say sabihin natin, biblical basis, no? So, ang gagawin po natin, i-play po natin yung kanyang video. Tapos, from time to time, kung pag kinakailangan po na iputulin para magbigay ng comment po or paliwanag ay gagawin po natin hanggang sa matapos. Sige po, pakinggan po natin yung video niya. John 3:16, the scripture says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Wala gangon dito nga, for God so loved the world that whoever become a Catholic, that whoever becomes a Baptist, that whoever becomes a Pentecostal will be saved. But ang gingon dito, whoever accepts and believes His Son shall be saved and have eternal life. Dili tungod. It's not by our works why we are saved, why we go follow to sa law, but it is about our faith in Jesus alone. Putulin ko muna dito, no, at gusto ko magbigay ng background. So sa pagkakaunawa ko based dun sa mga kwento ni James ay doon sa plaza sa Davao ay parang every Saturday or Sunday ay nagkakaroon sila ng pamamahayag, no. So yung Roman Catholic ay nag-evangelize that time. Makikita naman natin na may pulpito doon na maliit, tapos merong litrato ni Jesus Christ. So itong babaeng to ay isang let's say sabihin natin born again, na very passionate sa salita ng Panginoon, sa pag-share ng gospel, sa pag-evangelize. Ay marahil hiniram yung microphone at sinabi niya yung mga bagay na yun, no? Gumamit siya ng Bible verse, yung John 3:16. Tapos ang parang point niya, hindi issue kung ano yung religion mo, mapa-Catholic ka, born again ka, Baptist ka, Pentecostal ka. Ang mahalaga is si Jesus Christ, na kung saan ay siya po yung pinadala ng Panginoon doon dito sa mundo para iligtas tayo. Kaya lang gumamit siya ng whoever accepts and believe, di ba? So yun na po na yun ni James ay mamaya bibigyan natin ng paliwanag din yun, no? Pero saludo tayo doon sa atin na to. Princess daw pangalan niya, Princess, na nagpakilala siya. Kung sino, Ate Princess, or siguro mas matanda ako sa iyo, ay salute ako sa iyo sa iyong boldness sa pag-share ng gospel. So dahil diyan ay syempre bilang kapwa mo mananampalataya, naniniwala sa salita ng Panginoon, ay tutulungan kita na ipaliwanag din yung sa side natin. Ikikritik natin yung mga depensa ni James, no? Sige, pakinggan natin to. Good day sa inyong lahat. Muli, ito ang inyong lingkod, Brad James Consensino. Bibigyan naman po natin ng karugtong kasagutan ang natalakay natin nung nakaraang araw, no? Na kung saan ang isang babae na nagngangalang Queen, na isang miyembro ng born again Christian, ay talagang binigyang diin niya na ang relihiyon ay hindi importante sa kaligtasan. Pero meron pong nag-request sa atin mga kapatid na kung saan pwede ba daw natin sagutin yung isang statement niya na hindi daw sa gawa tayo naligtas, no? Pero sa pananampalataya lang daw kay Kristo. In faith, your faith in Jesus alone. No? Your faith in Jesus alone ang makakapagligtas sa iyo. It is not by work, it is not by your deeds, but it is by faith in Jesus alone. Ngayon, titingnan natin mga kapatid
kung yan ba ang itinuro sa Biblia nung sinabi ng isang born again Christian? Tingnan natin. Tulin ko muna dito, no. So, based dito sa magiging discussion ni James is ang conflict po kasi is ganito, no. Regarding po sa salvation, tayong mga biblical Christian, let's say sabihin natin mga born again, ay naniniwala tayo na ang kaligtasan is by faith alone. Dahil sa pananampalataya tayo ay naligtas. Pero sabi ni James sa ang tunay, tayo rin naniniwala rin tayo na ang tunay na may pananampalataya ay makikita sa gawa. So ang faith ay dapat mag-result ng good works. So yan yung stand natin, no. Tayo ay naligtas sa pananampalataya lamang, pero paano mababalidate yung pananampalataya natin na tunay? Dapat makita sa gawa. Samantalang sa Roman Catholic po is pagkatapos mong manampalataya kay Jesus, kulang pa yon. Kailangan mong gumawa ng mabuti. Sa kanila po ay faith plus works. Sa atin po is by faith, pero yung faith na yon is magre-resulta ng good works. So, ano po ba yung tama? Ano po ba yung merong matibay na biblical basis or let's say sabihin natin exegesis ng Biblia regarding sa isyung ito? Sige, pakinggan natin siya, na. Yun mga kapatid. Dili tungod. It's not by our works why we are saved, why we go follow the law, but it is about our faith in Jesus alone. At sabi pa niya mismo mga kapatid, na whoever accepts and believe in His Son shall be saved. Ewan ko ba talaga kung meron ba sa Biblia ang whoever accept and believes. Tingnan nyo ang sinabi niya. Pakinggan nyo mga kapatid. Will be saved, but ang giingon dito, whoever accepts and believes His Son shall be saved and have eternal life. Kaya yun ang sinabi niya mga kapatid. Unang punto, sinabi sa John chapter 3 verse 16 ko, no, na whoever accepts and believes in His Son shall be saved. Pangalawa, sinabi niya, it is not by faith, it is not by works why we are saved, but it is by faith in Jesus alone. Sasagutin natin yan ngayon. Kapatid, sagutin yung isang punto niyang sinabi, whether you are a Baptist, a Pentecostal, or a Catholic, wala naman daw sinabi sa John chapter 3 verse 16 na whoever becomes a Protestant, whoever becomes a Catholic, whoever becomes a Pentecostal, whoever becomes Jehovah's Witnesses, whoever becomes a Baptist will be saved. Pero ang sinabi daw doon, whoever accepts and believe in His Son will be saved. Ngayon ko lang narinig sa buong buhay ko na meron pala sa John chapter 3 verse 16 na whoever accept in His Son, whoever accept and believe in His Son. Kasi kung titingnan ko, English naman yon, Tagalog naman itong isang Biblia ko, ito English Bible, babasahin ko kung meron bang whoever accept and believe in His Son. Tingnan nyo mga kapatid. Sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him might not perish but might have eternal life. Wala po akong nakita dito na mismo na whoever accepts and believes. Kapatid na Queen, huwag nyo po dagdagan yung nakasulat sa Biblia. Sapagkat ang sinabi po sa Revelation mismo dito sa Biblia na whoever, kung sino man sa atin ang nagdadagdag sa kasulatang ito ay dadagdagan din yung kanyang parusa. Kaya po mag-ingat po tayo sa ating mga dinadagdag. Kaya maitanong ko lang din sa itong babae na ito, si Sister Queen, kung talaga bang naunawaan niya ang nakasulat mismo sa Biblia, ang John chapter 3 verse 16, o baka ginamit lang to na bersikulo dahil ito ang tinuturo lagi ng kanilang pastor na hindi naman talaga naunawaan ang kasulatan ng Biblia. Bigyan ko po kayo ng small explanation nitong John chapter 3 verse 16, kapatid. Una, tama po ang sinabi dito sa John chapter 3 verse 16 na whoever believes
in Him shall not perish but have everlasting life. Wala po akong problema dyan sapagkat totoo po yan. Amen? Totoo po ang nakasulat sa Biblia. At wala pong mali sa nakasulat sa Biblia, kapatid. Ang mali lang po ay yung pag-unawa mo mismo dito sa Biblia. Kasi wala pong sinabi dito, sabi mo, whoever believes and accept. Wala pong accept dito. So hinto ko po muna dito, no, at ang unang argument ni James ay yung si John 3:16, na kung saan ay ginamit kasi ng babae yung term na accept tsaka believe. Ang nakalagay naman talaga sa John 3:16 is believe lang, no, walang accept. So sa ideyang yon is may point si James, no. Pero tandaan natin ang sumulat ng John 3:16 ay si John. At kapag titignan natin yung ibang sulat ni John ay meron din siyang binabanggit na accept or believe or receive, no? Makikita natin yan sa may John 1:12. Ito po yung nakasulat. Yan po yung mga nakalagay dyan, no? Yung word na sa King James Version ginamit yung receive Him. Sa New Living Translation ang ginamit po is accept Him. Yung receive tsaka accept Him is magkapareho lang po, no? So dito sa John 1:12, iba yung accept at saka yung iba yung believe. So sa mind ni John is yung iba yung believe tsaka iba yung accept, no? Pero again, since ginamit ng babae yung accept tsaka believe gamit yung John 3:16, again may point dun si James. Pero kapag titignan natin yung buong sulat ni John ay pasok pa rin naman in context yung sinasabi ng babae, no? So hindi pa rin siya nagkakamali kung sa mind sa perspective ni John yung tinitignan. Kasi nga John 1:12 yung meron nakalagay doon, no? Accept or receive. Kung sasabihin mo, gaya ng sinabi mo kanina, it is not by works why we are saved, but it is by faith alone. Pananampalataya lang. Ganun ba ang sinabi dito sa John chapter 3 verse 16? For God so loved the world that He gave His only Son, that who only believes in Him, whoever only believes in. Wala namang sinabing only doon. Wala bang may sinabi ba dito na kung sino man ang sumasampalataya lamang? Wala pong lamang. Huwag niyo po dagdagan ng lamang, kapatid. Huwag niyo ring dagdagan ng only kasi wala namang sinabi ditong only. Okay? Ang sinabi dito, whoever believes in Him. Walang sinabi dito, who only believes in Him. Kung pananampalataya lamang. Hindi po pananampalataya lamang ang ating basihan. Napakalinaw, sinabi mo yan, kapatid, na it is not by faith alone. It is not by works why we are saved, but by faith alone. At tingnan mo nga itong sinabi mo, kapatid. It's not by our works why we are saved, why go follow to sa law, but it is about our faith in Jesus alone. O diba, napakalinaw. Sinabi mo, it is by our faith in Jesus alone. Alone, ha? Lamang. No? Kundi sa pananampalataya lamang kay Kristo. Ewan ko ba kung talagang binasa mo talaga ang buong Biblia. Kasi sa lahat namang sinasabi mo, kapatid na Queen, salungat po sa turo ng Biblia. Salungat po mismo sa aral ng Biblia. Kaya nga, ewan ko talaga kung tinuturuan ka ba talaga ng pastor mo ng maayos. At ako po'y naaawa sa iyo sapagkat hindi mo po alam kung ano yung sinasabi mo, kapatid. No, gusto ko talaga kahit pastor mo lang makaharap ko kapag dumating ako ng Davao. Kasi ewan ko kung paano ka tinuruan ng iyong pastor. Sinabi mo, it is not by our faith. It is not by our works, no, why we are saved, but by faith. Ito ko po muna dito at magkakaroon po tayo ng puna-puno. Una is again yung issue ng salvation by faith dun sa may babae. Tapos sa kanya naman is salvation by faith plus works sa kanya. Tapos medyo na personal pa siya
to the point na naawa daw siya kung naturuan ba talaga siya daw ng maayos ng pastor niya. Tapos pagdating daw ng Davao ay gusto niyang makausap yung pastor niya, no? Siguro pwedeng dialogue or debate, no? Pero ganun po yung kanyang sinasabi. So ang ginamit lang kasi ng baba is John 3:16, no? Pero kasi sa pag-aaral again ng Biblia ay again sa pag-share ng gospel, talagang John 3:16 ang karaniwang ginagamit, no? Pero again, ang Biblia po ay hindi lamang John 3:16. At may mga passage pa po sa Bible na kinakailangan tignan, no? Pero pinakamabilis talaga is John 3:16. Pero doon sa may sinasabi niyang yung wala daw faith alone doon sa John 3:16, syempre wala naman talaga daw na faith alone, no? Tanong ko, may nakalagay bang faith plus works doon sa John 3:16? Wala din naman, di ba? So gagamit ka talaga ng ibang Bible verse para patunayan yung point mo, no? So mamaya makikita natin gagamit yan ng Bible verse. Pero sa atin, syempre wala naman talaga doon sa John 3:16 yung patunay na faith alone, pero nasa ibang Bible verse. Ito po, no? Sabi rito, no, sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 10. Ito ay talagang napaka-kumpleto na, no, ng let's say sabi natin theology ng salvation. Sabi rito, ito ay sapagkat sa biyaya kayo naligtas. Saan tayo naligtas? Sa biyaya, no? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Saan daw? Sa pamamagitan ng pananampalataya, no? Hindi sinabing pananampalataya at gawa, kundi pananampalataya. At ito ay hindi sa inyong sarili. Ano ibig sabihin nun? Kahit na anong gawin natin, yung kaligtasan, hindi nagmumula sa atin. Ang kaligtasan ay galing sa Diyos. Ito ay kaloob ng Diyos. Ibig sabihin, regalo. Regalo ng Diyos ito sa atin. Yung kaligtasan ay purely regalo ng Diyos. Ito ay hindi dahil sa gawa upang hindi magmalaki ang sinuman. Kasi nga, again, kung ang kaligtasan po ay sa magitan ng gawa, ay may tendency magmalaki po yung mga tao, no? Pagmamalaki nila yung mga mabubuti nilang gawa. Sa verse 10, sabi rito, no, ito ay sapagkat tayo ay kanyang mga nilikha, o mga likha na nilikha ng Diyos kay Kristo Jesus para sa mga mabubuting gawa na inihanda ng Diyos noong una na dapat nating ipamuhay. So kung sa may verse 8 and 9, sinasabi doon na hindi tayo naligtas sa magitan ng mga gawa natin, ang kaligtasan natin ay sa pananampalataya. Pero pagdating sa may verse 10, nilikha daw tayo para gumawa ng mabuti. So ito po yung Bible verse ng faith alone, na yung kaligtasan natin ay purely gawa ng Diyos at hindi, wala tayong participation, no, doon sa ating kaligtasan. Ang isa sa mga problema ng kung ang paniniwala mo ay kailangan gumawa ng mabuti para maligtas is hindi pala sapat yung ginawa ni Jesus, yung kanyang kamatayan, yung pagkabuhos ng krus niya doon sa krus, pagkabuhos ng kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo para bayaran yung ating kasalanan. Ibig sabihin, parang 50% lang yon ng kasalanan natin. Kailangan yung iba pagbayaran natin, pagsulit natin sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Yun po yung isang problema kapag kinakailangan nating gumawa ng mabuti. Tapos isa pang problema is, na kanino ngayon nakadepende yung kaligtasan mo? Kay Jesus doon sa krus, o sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, or dahil sa, nakadepende dahil sa gagawin mong mabuti? So yun din yung isang problema dito, no? Tingnan natin ngayon ang banal na kasulatan, kapatid na Queen, kung yan ba mismo ang itinuturo sa Biblia. Kaya basahin po natin ang banal na kasulatan, mga kapatid, sa Santiago Kabanata 2, versikulo 24. Ito pong sinabi, mga kapatid, diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Malinaw po, kapatid na Queen, sinabi po dito sa Biblia
Diyan yung makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Napakalinaw ng sinabi dito sa Biblia na ang isang tao pala ay binabasihan yung kanyang pagiging matuwid hindi lang by faith alone, kundi pati rin sa kanyang mga gawa. Bakit? Dugtungan po natin ang pagbasa ng Biblia. James chapter 2 verse 24 yon. Babasahin natin ang verse 26. Ito pong sinabi, kapatid, patay ang katawang walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Kaya po, hindi po pwede na sasabihin natin, kapatid, na it is not by works why we are saved, but by faith in Jesus alone. Sapagkat hindi po iyon ang itinuturo mismo sa banal na kasulatan na siyang Biblia. Kasi po mismo ang sinabi dito sa Biblia, kinakailangan natin ng mga gawa. Kasi kapag ang pananampalataya natin ay walang kasamang gawa, patay po iyon, kapatid. Kaya po sabi dito sa Biblia, Putulin ko muna dito at gumamit siya ng talata sa Santiago chapter 2. At sinasabi doon, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Isa lang masasabi ko kay James, hindi siya marunong ng biblical exegesis. Yan ang totoo. Kaya pala lumipat siya from evangelical. Pareho kami evangelical, evangelical din ako. Kaya pala lumipat siya from evangelical ay napunta siya ng Catholic, So, yun yung isang nakita ko. I'm sure hindi siya marunong. Hindi siya marunong ng biblical exegesis. Kasi kapag marunong ka ng biblical exegesis, iba yung magiging paliwanag mo dito, Yung discussion dito ni Santiago ay walang kinalaman doon sa sa iba yung discussion ni Pablo sa Romans at iba yung discussion ni James dito sa may James, So ang point dito ni James is kung tunay ang pananampalataya mo, ipakita mo sa gawa. Yun yung point niya . Pero kay Pablo, tayo ay naligtas sa magitan ng pananampalataya. Yun. Tayo ay naligtas sa magitan ng pananampalataya at hindi sa mabuting gawa. Yun yung kay Pablo. Pero kay James is kung tunay ang pananampalataya mo, dapat makikita sa gawa. Kasi in kabuuan, ganito po yan. Tayo ay naligtas sa magitan ng pananampalataya lamang. Ito ay gawa ng Diyos at hindi ito mula sa ating sarili. Pero, paano mo mapapatunayan na totoo yun? Makikita sa gawa. Kasi pwede naman sabihin na Kristyano ko, ganyan, bla bla bla. Pero ang bottom line is makikita sa gawa kung tunay yung pananampalataya mo. At yun yung discussion ni James. Sana ay na-gets nyo po yun. Pero kung nalilito pa kayo, marami akong paliwanag dyan. Pwede po kayong mag-browse dun sa mga gawa ko. Pero isa lang ang masasabi ko again, si James, itong James na nagpapaliwanag ay hindi marunong sa biblical exegesis. Sa 26 na makikita natin na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil ba sa kanyang pananampalataya? Hindi. Dahil sa kanyang mga tinatawag na gawa. Kaya po, yung sinasabi mong by faith alone, saan ka nakakuha niyan, kapatid? Saan mo nakuha yung faith alone? Merong mababasa sa Biblia, faith. Kaya nga, whoever believes, that is faith. Pero wala namang sinabi doong alone. Wala namang sinabi doong lamang. Wala namang sinabi doong only. So, ibig sabihin pala, kinakailangan nating gumawa ng isang bagay na talagang makapagbigay sa atin ng assurance na tayo ay maligtas. Bakit? Ito din ang sinabi mismo sa banal na kasulatan sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Basahin po natin ang Matthew chapter 7 verse 7 verse 21 to 23. Dito na lang tayo sa Matthew chapter 7 verse 21 hanggang 21 na lang tayo.
hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. O diba? Napapansin mo, kapatid na ko, na lahat ng mga sinasabi mo ay salungat sa turo ng Biblia. Sabi mo, faith alone, binasa ko ang James chapter 2, verse 24, verse 26, na hindi natin maituturing ang isang tao na matuwid, hindi sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, kundi sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. At ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ganon din ang sinabi sa Matthew chapter 7 verse 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Ama. Yung sumusunod pala sa kalooban ng Ama ang siyang makakapasok sa langit. Again, stop ko ulit dito, no, gumamit si James ng talata sa Matthew chapter 7. Again, hindi siya marunong, no, ng biblical exegesis. Pwede natin tanong sa kanya, kung makikinig siya dito sa gawa natin, is ano bang context ng Matthew chapter 7? At ano ba yung kalooban ng Diyos na kinakailangan gawin ng mga tao? Mukhang di mo pa yata nasa-search kung ano yung kalooban ng God the Father diyan sa context na yan. So yun yung pwedeng hamon sa kanya. At napaliwanag ko na rin to, no? May nagawan ko na rin ng paliwanag. So pwede nyo pong tignan doon sa mga videos ko. Hindi na kayo sinabi dito kung sino yung mananampalataya lamang, alone, faith alone, ay siyang makakapasok sa langit. Kaya nga, kapatid, na sana po, yung kung ano man yung aral na pinapaniwalaan mo ngayon, sana maging open, no, na makita mo yung both side. Kasi habang pinapanood kita, talagang nakikita ko ang daming loopholes, ang daming salungat po sa iyong sinasabing faith alone, no, lang tayo maliligtas. It is by believing in Christ alone and not by works. It is not by our works why we are saved. Kaya po nakakabahala po yung sinasabi mo, kapatid, kasi ang dami po talagang sinasabi sa Biblia na hindi po pananampalataya lamang ang requirements upang tayo maligtas. Bakit? Babasahin ko na naman ang same book sa Matthew pa rin. Sa Matthew chapter 24 verse 13. Ito pong sinabi sa Matthew chapter 24 verse 13, kapatid. Ito. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Sinabi po ng Biblia, ang manatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Wala namang sinabi dito na ngunit ang mananampalataya lamang ay siyang maliligtas. Hindi po ang sinabi dito, ngunit ang mananatiling tapat sa Diyos. Saan ba siya naging tapat? Sa mga utos ng ating Panginoon, yung sumusunod sa kalooban ng Ama. Tuling ko uli dito, no, at gumamit uli siya ng talata sa Matthew 24 na sabi doon, ang mananatiling tapat hanggang kailanman ay maliligtas, something gano'n, no? At again, out of context po siya. Ano ba ang context ng Matthew 24? Diba? Yung second coming ni Jesus Christ na balang araw, may mga antichrist na darating, magkakaroon ng mga lindol, magkakaroon ng mga iba't ibang mga sakuna, huhulihin kayo, papapatay, ganyan, bla bla bla. Yan ang context niyan, eh. Tapos pagdating doon sa bandang dulo, ang mananatiling tapat, ang siyang maliligtas. So, maliligtas saan? Spiritual or physical? Again, kailangan mong alamin yung context, no? Kasi paliwanag mo yan at out of context ka. So, minsan kasi pili na lang ng pili ng talata, no, pero without knowing the context. At doon laging sablay nga yung yung mga RC. Kaya nga kahit anong doktrina nila, gagamit sila ng talata is sumasablay pagka sa exegesis pinadaan, no? So, yun yung problema.
Wala pong sinabi dito, ngunit ang kung sino man ang may pananampalataya lamang ay maliligtas. Sinabi dito, ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Kaya po hindi po faith alone ang kailangan dito, kapatid. Kinakailangan po natin ng gawa. At huwag niyo po dagdagan yung John chapter 3 verse 16 na sinasabing whoever accepts and believes in His Son. Wala pong accept doon, believe lang po ang meron. At isa pa, ang sinabi doon, believe at hindi believe only or believe alone. Wala pong sinabi doon sumasampalataya lamang. Ang sinabi doon kung sino mang sumasampalataya. Walang salitang lamang. Bakit walang lamang? Dahil hindi lamang ang pananampalataya ang kailangan, kundi kailangan din ang tinatawag nating mga mabuting gawa. Kaya po kapatid na Queen, buksan niyo po ang iyong isipan, manalangin ka sa Diyos na sana'y hipuin ang iyong puso upang matagpuan mo ang katotohanan. God bless you at salamat. So ganun din James, siguro buksan mo din ang iyong isipan, maging open ka sa lahat ng mga naririnig mo, mag-aral ka ng biblical exegesis kasi diyan mo makikita kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo. Yan lang yung encourage ko sa iyo, no. Aralin mo yung biblical exegesis kasi sayang nandito ka na sa evangelical tapos lumipat ka pa diyan sa Roman Catholic, no. I'm sure hindi mo alam yung biblical exegesis at ignorante ka rin doon sa may historical theology. Yun lamang po, and God bless, no. At patuloy tayong mag-aral ng salita ng Panginoon para lalo tayong lumago.